at nakita nyo naman, naggayak pa talaga ako para sa ating May Bahay today. Ito po ang tahanan at ngayon naging museo na ni Dr. Pio Valenzuela. Ano nga ba ang kanya pong ambag o kumbaga sinisimbolo pagdating sa kalayaan ng Pilipinas? Malalaman natin yan ngayon. Papasok na tayo sa kanyang butihing May Bahay. Let's go! Eto na nga, kasama po natin ang ating minamahal ditong museum curator, si Sir King Orieta. Sir King, Maligayang pagdating po sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Isinilang si Dr. Pio Valenzuela noong July 11, 1869 sa Polo sa lalawigan ng Bulacan na ngayon ay lungsod na ng Valenzuela. Taong 1892, estudyante pa lang ng medisina noon sa Universidad ng Santo Tomas nang sumapi siya sa kakatatag pa lang na katipunan ni Andres Bonifacio. Isa siya sa mga naging tatlong leaders ng Katipunan at si Pio Valenzuela naglingkod din na bilang unang alkalde namin ng panahon ng mga Amerikano at naging gobernador ng Bulacan. Ang dating bahay ni Dr. Pio na ngayon ay isa ng museo ay may istruktura na tulad ng bahay na bato. Actually, itong bahay na to, nag-undergo to ng maraming proseso para ma-determine namin kung ano yung magiging anyo niya ngayon. So yung original na bahay niya ay natupok yun ng apoy. After ng gera, nagtayo ng panibagong bahay at yun na yung bahay na nakagisnan namin, nakamulatan namin. Andito po si Dr. Pio noon. Dito siya namatay sa bahay na ito hanggang noong 1956. Sa tulong ng apo ni Dr. Pio na si Architect Arturo Valenzuela Jr. at Conservation Architect Gerard Lico, na-reconstruct at na-recreate ang bahay ng bayani. Nalubog ito no, nang matagal sa baha. So, nung nirescue namin yung bahay, so we had to dismantle the 1940s house. And then, ginamit namin yung lumang parte, yung mga kahoy, yung mga original na bintana no, sa pag-reconstruct nitong third house na ito. Ang niretain namin dito yung kalado kasi ito yung pinaka-iconic na element ng lumang bahay. We have no idea what's the interior no, of the first house. Wala kaming pinagbasihan na plano or images. No? So ginamit lang namin yung recollection, no? Yung oral history no? Para ma-recreate namin yung itsura ng bahay noong early 20th century. Layunin ng museo na gunitain si Dr. Pio at ipakilala sa makabagong henerasyon at tularan ang kanyang paglilingkod sa pamilya at bayan. Sa unang palapag ng museo, makikita ang ilang memorabilia ni Dr. Pio, gaya na lamang ng lumang damit niya. Itong damit na ito, ang sabi ng mga kaanak niya, isa to sa mga pinaka-paborito niyang damit. Kaya nung nasunog yung bahay, ito ang unang hinanap dito at isinalba. May mga diorama rin upang sariwain ang naging karanasan ni Dr. Pio. What do you think is the biggest, kumbaga parang contribution of Dr. Pio Valenzuela sa kalayaan ng Pilipinas? Ako yung pagiging ano natin, yung pag-anyaya sa atin ng mga revolusyonaryo to take risks. Kasi kung hindi tayo magre-risk, hindi tayo lalaban, hindi tayo lalaya. Hindi lamang nakilala bilang isang katipunero si Dr. Pio. Isa rin siyang doktor ng bayan na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mamamayan. Ito yung mga gamit ni Dr. Pio Valenzuela. Ano ba specialization niya? Kasi maraming mga ganun, no? General lang. General practitioner siya. Oo. Makikita natin yung yung medicine bag niya, tsaka itong upuan na ito, itong swivel chair. Kanya din yan. Kanya yan. Susunod sa May Bahay. Nung itong bahay ay unti-unti namin iniimbentaryo. Isa to sa mga nakita namin na nandito, mga nakatago ito sa mga aparador. So may notebook siya na maliit, may mga reseta yan, may mga listahan yan ng mga pasyente. Lahat ng yan sa part 2 ng aking tour sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.